Po ako sa Luke chapter 1 verse 26 up to 38. Sabi doon, in the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin name was, anong pangalan? Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Sinong dumalaw kay Mary nung time na yon? Si Angel Gabriel. Tuloy tayo, verse 29. Sabi doon, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. Verse 30, sabi doon, but the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Verse 31, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Verse 34, how will this be? Sabi ni Mary. Mary asked the angel, since I am a virgin. Verse 35, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born with you be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will never, ever fail. Sabi doon sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Okay, tayo po muna yumuko, tayo pumikit, tayo manalangin bago tayo tumuloy sa ating pag-aaral. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba. Nais namin, Panginoon, na Ikaw ang imbitahan sa aming kalagitnaan. At Panginoon, tunay na Ikaw ang magturo sa bawat isa sa amin ang nais mong ipahayag ngayong araw na ito. Panginoon, ibaba mo po ng babang-baba ang iyong lingkod upang Ikaw lamang ang mataas sa aming kalagitnaan. At iniimbitahan na namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu na kami lukuban ang iyong panal na makapangyarihan at kami panahananan, Panginoon. Maraming salamat at anumang gawa ng tangka ng kaaway, ngayon pa lamang ito'y amin ang dinudurog at winawasak sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat at tunay ng kaluwalhatian, papuri, pagsamba ay sa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, the next slide, is Be it unto me according to thy word. Pag-aaralan po natin ngayon is the life of Mary, the mother of Jesus. Amen ho ba? Kasi kung titingnan po natin, maraming pag-aaral with regards to Mary. Pero ang gagawin lamang po natin, ano ba yung mga ugali o pagiging mananampalataya ni Mary na dapat meron din tayo. Amen po ba? Sabi nga doon sa ating title, nasaan yung title natin? Be unto me according to thy word. Bakit nasabi ni Mary na be it unto me according to thy word? Unang-una, anong meron si Mary na kailangan ang bawat isang Kristiyano na nasa tabi natin ay meron? Unang-una, next slide po, woman of purity. Sabihin mo nga, woman of purity. Sabi doon sa Luke chapter 1 verse 27, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David, the virgin's name is Mary. Kung makikita po natin, nakakita ang Diyos na buhay ng favor sa mata ni Mary kasi siya nung time na yon ay isang virgin. At makikita natin,
na doon na siya ay virgin nung time na yon, nakita natin, pero siya ay naka-pledge na to be married to a man named Joseph. Kung atin po pag-aaralan itong pledge, tama ba ang basa ko? Pledge? Okay, kung atin pong babasahin at titingnan ang another meaning nito, parang engaged na siya. Amen? Sa Jewish culture, kung titingnan natin, pagka sinabing pledge ka na, naka-engage ka na sa isang lalaki, parang ikaw ay kasal na doon. Wala pa lamang yung formal wedding, pero ikaw ay tinatawag na ring wife, kung si babae, at tinatawag na ring husband kung kayo ay naka-pledge na sa isa't isa. Nakita ng Diyos yung pagiging virgin ni Mary para magka-favor ang Lord at siya ang gamitin. Amen po ba? Okay. When we first met Mary in the scriptures, she is a virgin. Yun nga, sa Luke chapter 1 verse 27. Ano ba ang virgin? One who has never has sexual relationship. A pure and chaste person in a relationship of to sexuality. So, ibig sabihin, ang bawat isa naman po sa atin, alam natin kung ano ibig sabihin nito. Amen po ba? So, kung titingnan natin, si Mary, nung time na yun, kinikip niya talaga yung sarili niya na pure. Dahil siya ay naka-pledge, ikakasal siya kay Joseph. Kaya kung titingnan natin, nung panahon na yun, pagka naka-commit na siya o naka-engage na siya, hindi na siya pwedeng tumingin sa kahit sino pa man lalaki. Ikinikip na niya ang sarili niya at inihahanda niya ang sarili niya para lamang doon sa lalaki na kung saan mapapangasawa niya. Amen po ba? Okay, padalawa. Anong sabi pa doon? Woman of faith in God. So kung titingnan natin, si Mary, nung time na yon, meron siyang faith sa ating Diyos na buhay. Kung titingnan natin, kaya niya nasabi sa verse 38 na, "Be unto me according to thy word." Kung titingnan natin, hindi niya inisip, hindi siya nag-alala kung siya ba'y patuloy pang pakakasalan ni Joseph nung time na yon, nung sinabing mabubuntis siya through the Holy Spirit. Pero ang nakaka-amaze kay Mary nung time na yon, yung paniniwala niya at yung faith niya sa ating Diyos na buhay, na kahit ganun pa man ang mangyayari sa kanya, alam niyang may Diyos siyang malaki. Kung titingnan natin sa visitation pa lamang ni Mary, nung binisita siya ng anghel at siya binati, parang siya natatakot. Kasi nung time na yon, minsan, pagka halimbawa may angel na nag-appear, ibig sabihin, minsan may distraction na gagawin. Pero hindi. Dahil sa merong favor ang Diyos na gagawin at may nakitang maganda kay Mary at siya ang gagamitin bilang isang disciple, bilang isang pinakamagandang parte ng buhay ng isang Kristiyano na kung saan siya yung gagamitin physically para mabuntis. Kasi pwede namang gawin ng Diyos na magpop-up na lamang si Jesus. Amen po ba? Kasi siya ay Diyos. Pero dahil tayo dito sa lupa, meron tayong natural process para ang bawat isa sa atin ay mabuhay dito sa mundo, ang ginamit ng Diyos ay si Mary. Amen po ba? Wala pa naman siguro kayong nakikilala na bigla na lamang lumitaw sa mundo. Amen? Lahat tayo dumaan sa pagkabata. Ha? Si Adan, siyempre, first creation yun eh. Si Adan, kung makikita natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, finorm niya sa according to His image. Amen? Pero from that start, nakita nagparami pa rin at nanganak si Eva. Amen po ba? So, nag-umpisa doon yung process, yung natural process ng mga tao. So, na doon, kahit siya isang Diyos, kailangan pa rin siyang dumaan sa natural. Kasi bakit? Kailangan makita ng bawat isa sa atin kung paano talaga magiging model bilang isang Kristiyano ang ating Panginoong Jesus. Amen. Okay. Hindi siya nag-doubt na baka hindi ako pakasalan ni Joseph kasi mabubuntis ako. Hindi rin siya nag-isip kasi alam niya na pagka nabuntis siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang dadalahin niyang bata is ang sabi doon, blessed. Tama ba? Balikan natin yung verse. Mary was greatly, sa verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary."
You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Anong pangalan ng bata? Jesus. Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Hindi siya nagdalawang isip. Noong una, sabi siya, paano ko mabubuntis? Ako isang virgin. Parang, kung titingnan natin at palalawakin natin yung istorya, para sasabihin, paano ko mabubuntis? Hindi pa naman kami nagtatabi ni Joseph. Hindi pa nga rin kami formal na kasal. Pero sinabi ng anghel, wag kang mag-alala. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mapapasayo at magdadalang tao ka. Amen? Ito ang isa pang maganda dito. Ang Diyos, pagka may gagawin sa buhay ng bawat isa, yung imposible, gagawin niyang posible. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Pagka ang Diyos, mayroong gustong gawin sa bawat isa sa atin, minsan, yung bagay na iniisip nating imposible, gagawin niyang posible. Pero anong gusto lamang ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Yung maniwala ka. Amen po ba? Kasi pagka wala kang faith, kung titingnan natin dito, bakit tinawag natin dito si Mary, woman of faith in God? Kasi naniwala siya. Pinanghawakan niya yun. At sabi pa doon sa verse na ating binasa kanina, sa verse 37, for no word from God will ever fail. Sabihin nyo sa katabi mo, kapatid, pagka ang Diyos ang nangako sa'yo, at sinabi sa'yo, gagawin niya yun. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya kung makikita natin, hindi si Mary nag-doubt kahit siya pakasalan ni Joseph. Napanood niyo yung mini-series ng Bible? Diba yung iba dito pinanood natin? Diba nung sa part ni Jesus Christ, nung kinausap ni Angel Gabriel si Mary, nakita natin, ang ginawa doon sa mini-series, kinutya si Mary, napakasama mong babae. Kumbaga, ano bang tawag doon? Mangangalunya ka kasi nabuntis ka ng walang ama. Hindi alam kung sinong ama. Pero nakita natin doon, kinausap ng Anghel Gabriel, si Joseph, at sabing, huwag kang mag-alala. Kasi ang dinadala ni Mary na sa kanya na sinapupunan is holy. At ang dinadala niya sa kanya sinapupunan ay siyang gagamitin ng Diyos para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Kaya kung titingnan natin, ang Diyos, pagka may gagawin sa iyo, gagawin na niya yung imposible to possible, pero gagawa pa siya ng paraan para mas makita mo ng mas maganda. Ang Diyos, pagkagagawa sa buhay ng bawat isa, hindi lamang niya gagawin ng basta ganun na lamang. Yung talagang mapapangangakang sasabi mo, ha? Talaga Lord, ang galing-galing mo. Biruin mo yung possible, yung impossible, gagawin niyang possible para ikaw lamang ay ma-pleased. Amen. Kung titingnan natin ang Diyos, gusto natin ma-pleased. Amen. Para bubuhusan tayo ng blessing. Amen. Pero pagka ang Diyos, ang nature ng Diyos, pagka dumating sa point na ang Diyos na ang gusto tayo ay ma-pleased, gagawin niya ang lahat sa bawat isa para ikaw ay totally ma-pleased. Amen? Kasi pagka halimbawa, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ikaw ay ma-pleased, lahat ng bagay, kahit ano pa man pagdaanan mo, grabe, yakang-yaka, parang nangangain ka lamang ng mani. Amen? Ganun ang Diyos natin sinasamba. Kaya kung titingnan natin, si Mary nung time na yun, ang pagtitiwala niya, nung una, naging 50% lamang, pero nung sinabi ng anghel na lahat na sinasabi ng Diyos, ito'y mangyayari at magaganap, 100%, 105% nagtiwala siya sa Diyos. Hindi na niya iniisip nung time na yun, paano si Joseph, paano yung kasal namin, paano anong gagawin ko. Binura na niya yun. Kasi alam niya ang dadalahin niya ay isang napakatinding tao.
Tatandaan natin, si Jesus nung time na yun is 100% man, 100% God. Na doon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para sa bawat isa sa atin, para ang bawat isa sa atin maligtas. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat, ibibigay niya ang pinakamahalaga sa iyo, ha? Kagaya ng sinabi natin kanina, para ma-please ka lamang ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, para ma-please ka lamang ng Diyos, ibibigay ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya. Amen? Bakit? Nasa John 3:16 yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, na upang ang sino mang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Upang hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat isa sa atin. Para ma-please ka lamang, ibibigay ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya. Ikaw ba? Halimbawa, ako, ang anak ko, si Gab, para ma-please ko lamang, halimbawa, yung tao na hindi ko kilala, hindi ko ibibigay ang anak ko. Nature nating tao yan. Pero dahil sa nature ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung anak niya nag-iisa-isa, only begotten Son, ibinigay niya sa hindi niya dapat pagbigyan. Amen? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo iniibig ng Diyos na kahit sa ano pa mang bagay na ginagawa natin na hindi na tayo karapat-dapat pang paglaanan ng kanyang paningin. Hindi na dapat tayong bigyan ng simpatsya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, binigay niya pa rin yun. Kaya ngayon, ako'y naniniwala sa bawat isa sa atin dito, may pinagdadaanan man tayo, ano mang ginagawa natin, na parang wala, hindi natin nakikita yung kamay ng Diyos, akala mo lang yun. Merong ginagawa ang Diyos. Amen? Ito, lagi po namin sinasabi sa prayer meeting, sa intercessory. Kaya inimbitahan ko kayo laging umatende. Pagka halimbawa, ang Diyos, akala mo walang ginagawa, may ginagawa yon. Yung akala mong zero, bakit Lord parang hindi ko maramdaman yung presensya mo? Lord, bakit parang hindi ko maintindihan kung ano bang ibig sabihin? Gulong-gulo na ako. Yung gulong-gulo ka na, inaayos yun ng Lord. Kumbaga sa isang, parang ano yan kasi kami dati mag-iitlog, may poultry kami Pagka halimbawa, mag-iitlog ka, yung malaki na itlog, ihihiwalay mo, aayusin yon. Ang Lord, pagka halimbawa siya ang nag-aayos, lahat gusto niya planchado. Walang kaunting gusot. Yung talagang pagka binigay niyo sa'yo, yung masasabi mo, Lord, kakaiba ka. Yung talagang iaalay mo lahat. Yung talagang pagka ang Diyos ang nagbigay sa'yo, talagang yung faith mo mag-i-increase papunta sa Kanya. Amen? Woman of faith. Sunod na slide po. Sabi doon, woman of strength. Kung makikita natin, sabi doon sa Luke chapter 2, verse 4 to 6. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Bago pa lahat, ito kasi, marami nagsasabi, na kasi sa, nung aking pinag-aaralan po ito, meron kasi mga tinatawag na Mariology about doctrine about Mary. Sinasabi doon na parang si Joseph at si Mary, si Jesus Christ, ang ama niya ay si Joseph. Mali yun. Ang ama ng ating Panginoong Hesus, siyempre ang ating Diyos Ama. Kasi kung ang ama ni Jesus Christ is si Joseph, ibig sabihin si Jesus Christ ay anak lamang ni Joseph. Pero hindi, anak siya ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Okay, sabi doon, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child with, while they were there, the time came for baby to be born. Tanong, noong bang si Mary ay manganganak na, siya ba'y kasal na kay Joseph o hindi pa? Hindi pa.
So kung makikita natin, ganun kabuti ang Diyos na iniaayos niya lahat kahit hindi pa siya kasal kay Joseph, pero ang Diyos gumagawa na sa buhay nila. Amen po ba? Bakit natin masasabing si Mary is woman of strength? Kung titingnan natin, from Nazareth to Bethlehem, napakalayong lugar. Tiningnan ko, sinearch ko sa Google kung gaano ba kalayo yun. Ito pala ay ang distance nito ay pumapatak na 80 miles. At alam nyo kung gaano kalayo yun? From Abu Dhabi to Dubai, ganun kalayo yun. At kung titingnan natin, woman of strength, nung kapanahon na yon ay kapamanganakan niya na. Kabuwanan, tama ba? Kabuwanan na ni Mary para manganak. At para sa isang manganganak na, napakahirap na magbiyahe-biyahe na nung time na yon. Tama po ba? Tayo sa bawat isa sa atin dito, lalo na sa mga nanay na, pagkakabuwanan mo na, dapat medyo nag-i-stay ka na sa bahay. Tama ba? Kasi mabigat na yan. Kumbaga sabi nga nung iba, medyo mababa na yung baby kasi malapit na lumabas. So, nung panahon na yon, makikita natin si Mary, talagang daladala niya, inaalagaan niya si Jesus Christ nung time na yon. Woman of strength. Bakit? Yung from Abu Dhabi to Dubai, sa bawat isa sa atin, i-picture out natin na ganito. Sasakay tayo sa tinatawag nung time na yun na donkey. Yun sa maliit lang, kasi nung time na yun, dahil hindi sila ganun kayaman, hindi ganun sila kapera para makabili pa ng wagon. O tinatawag natin sa Tagalog na kalesa. Hindi pa sila ganun kayaman, hindi pa sila ganun kapera para makabili ng ganun kalaki para maisakay ng ayos si Mary. At ang meron lang sila is yung napaliit na parang kabayo, yung tinatawag natin donkey nung panahon na yun. At yung donkey na yun, punong-puno pa yun ng gamit. So imagine natin, yung punong-puno at bigat na donkey, tapos sinakyan pa, sumakay pa si Mary, at na doon, nung time na yun, hindi pa rin aspaltado ang mga daan. Hindi pa rin samentado. So napakabuhangin pa nun. Tama po ba? Napakadesyerto. Kung titingnan natin, kung tayo maglalakad mula Abu Dhabi, try natin minsan, from Abu Dhabi pa Dubai, para malaman natin, sabihin natin, Lord, gusto ko maranasan, ano ba yung feeling na naglalakad si Mary nung time na yun? Nung time na yun, medyo tag-init. Diba? So, try natin minsan, Lord, gusto ko maranasan kung paano maglakad sa desierto. Ayun, pa-December na lang daw, request. O itatry natin ng December. So kung titingnan natin, from Abu Dhabi, papuntang Dubai, maglalakad tayo, grabe. Yun nga maglakad lamang, halimbawa kagaya namin from Khalid Plaza to City Center, itong katawan ko matsyong-matsyong, ito hirap na hingal na. Diba? Yung pang from Abu Dhabi to Dubai, gano'ng kahirap yun? Pero dahil si Mary, na doon yung pananampalataya niya at kalakasan niya at yung pag-aalaga niya sa Panginoong Jesus. Dahil sa alam niya ang dadalhin at ilalabas niyang baby ay gagamitin ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. Tiniis niya yung hirap. Amen? Tiniis niya yung hirap. Doon, sabi nga, naalala ko yung sinasabi ni Brother Rod dati, pwedeng, kung tutusin, pwedeng gawin ng kaaway. Talagang ang kaaway nung time na yun, gumagawa yun ng paraan para mawala si Jesus Christ. Pwedeng makunan si Mary nung time na yun kasi kung sa Tagalog, parang matagtag. Parang masyadong yung sakay niya, yung pagkakasakay niya, pagkakaupo niya, medyo, syempre, mapapaano yung puwet niya, so masyadong magalaw. At hindi maganda yun sa buntis. Tama ba? Pero dahil matindi ang kapit ni Jesus Christ sa sinapupunan ni Mary, walang nagawa ang kaaway. Amen po ba? Dahil mas makapangyarihan ng Diyos. Amen? Okay. Woman of strength. Padalawa. Ay, isa pa, yung ating tinatawag, woman worthy to be called blessed. Bakit? Kasi, kung makikita natin, sabi doon, the angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." So kung makikita natin, para ang bawat isa sa atin ay mablessed, maging sumunod tayo sa ating Diyos. Amen? Alam nyo, minsan dumarating sa point na tayo, bilang mga Kristiyano,
dahil masyado tayong madoubt eh. Minsan tayo bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na pagkahalimbawa, kinakausap tayo ng Diyos, minsan lagi tayong may doubt. Minsan nakala natin, sarili natin yung nagsasalita sa ating inner voice, pero hindi natin alam ang Diyos yun. Dumarating sa point na hindi tayo nakakasunod sa gustong gawain ng Diyos dahil meron tayo pa ring daladala. Meron tayong mga doubt. Amen ho ba? Pero kung titingnan natin, kung tayo magkakameron ng pananampalatayang kagaya ni Mary, nung time na yon, hindi niya inisip kung anong sasabihin ng mundo. Hindi niya inisip kung anong sasabihin ng mga kapitbahay niya, ng magulang niya. Kasi magtataka yun. Halimbawa, sabihin ba naman yan, Nay, ako po'y dinalaw ng anghel, ako daw po'y magbubuntis. Ngayon, halimbawa, sabihin natin, isang dalaga sa atin, biglang meron ng visitation ng angel ngayon. Biglang ikwento kay Brother Jerry. Sabihin na, ay, Kuya Jerry, ako'y nagkameron ng visitation kanina, ako daw'y magbubuntis. Baka sabihin ni Brother Jerry, nagdadrugs ka? Diba? Pero dahil si Mary, nung time na yon, ang faith niya, pananalig niya sa Diyos at naniniwala siya, merong gagawin ang Diyos na kakaiba sa kanyang buhay. Inalaw niya ang Diyos na siyang gumawa sa kanya. Gusto niyo mapagpala? Gusto mo mabless? Gusto mo magkameron ng kakaibang, yung impossible to be a possible sa iyong buhay? Bayaan mo ang Diyos ang gumawa sa iyo. Kaya kung titingnan natin, pagka sinabi natin sa pananalangin natin, Lord, Ikaw ang maging direktor ng aking buhay. Lord, Ikaw yung magbigay sa akin ng mga dapat kong gawin. Ikaw yung magsabi sa akin, turuan mo ako araw-araw ng mga bagay kong dapat gawin. Kaya sa bawat isa sa atin na naririto ngayon, bayaan natin ang Lord ang kumilos sa ating mga buhay. Kahit ano pa man pinagdaraanan natin, kahit ano pa man yan, pero alam natin na kasama mo ang Diyos, lalo na't may pangako ang Diyos sa iyong buhay. Yung sinasabi niya sa kanyang salita, sabi ng angel kay Mary, sabi doon, for no word from God will ever fail. Kaya sa bawat isa sa atin, alam ba natin kung ano yung calling verse ng bawat isa sa atin dito? Yung sinasabi natin na pangako na lamang ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Meron ba tayo nun? Ha? Meron tayong mga pinangahawakang verse? Kailangan sa bawat isa sa atin ngayon, meron tayong pinangahawakang verse sa Bible. Na pagka tayo nananalangin, tayo nagpe-pray sa ating Diyos, pinare-remind natin, Lord, ito ang sabi mo sa akin. Ito ang sabi mo sa akin, kagaya halimbawa sa Jeremiah 29 verse 11, na ako'y pagyayamanin mo. Amen? Kailangan ang bawat isa sa atin, lagi merong inaalagaan. Kung parang sa wedding, meron kang inaalagaang numero para tatama, pero sa Diyos, may aalagaan kang verse. Hindi yung tatama kasi tama na yon. At pagka yun ay binigay sa iyo ng Diyos, lahat ng bagay, masasabi mo, ang Diyos ay dapat talagang papurihan. Amen? Ang Diyos lamang talaga dapat bigyan ng papuri. Amen? Okay. Sabi doon, woman of strength, woman, to be called blessed. Kasi sabi nga doon ni Gabriel, blessed are among women. Nasaan na yun? The angel went to her, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Kung makikita natin si Elizabeth mismo, sabi rin doon sa Luke chapter 1 verse 42. Luke chapter 1 verse 42 po, makiki-open. Sabi doon, in a loud voice, she exclaimed, blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. Ibig sabihin, kahit si Elizabeth na kanyang pinsan nung time na yon, alam niya na si Mary is a blessed woman. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin, mapalalaki o babae, basta ginagawa mo ang naisin ng Diyos sa iyong buhay, pagpapalain ka niya. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Basta gawin mo kung anong nais niya sa iyong buhay. Kung ano yung pinagagawa niya sa bawat isa sa atin, gawin mo, sundin mo. At ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen? Okay. Ang pasabi doon,
Sa Luke chapter 1 verse 48, makiki-open din po ng Luke chapter 1 verse 48. Sabi doon, "For he had been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generation will call me blessed." Kaya nga, kung titingnan natin si Mary, from hanggang ngayon, tinatawag pa rin siyang blessed. Amen po ba? Mother of Jesus. Sa redemption ng tao, napakalaking parte ni Mary para siya ang gamitin ng Diyos, siya ang gamitin ng makapangyarihan Diyos Ama para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya kung titingnan natin, minsan may paggagawa ang Diyos sa buhay na bawat isa sa atin na imposible. Ito, minsan kagaya po sa akin, minsan may nasabi ang Lord, gawin mo ito. Minsan dahil ako ay, minsan syempre, laging may doubt, Lord, totoo bang ikaw yan? O halimbawa, sinabi ng Lord, Melvin, bigyan mo si kapatid ng ganito. Pera, halimbawa. Pagka sinabi ng Lord na, ang Diyos kasi pagka nakipag-usap, minsan specific yan. Kung susundin mo, very specific ang Lord magbigay ng paggagawa niya sa iyo. Tama po ba? Kung maalala natin si Noah, nung time na ni Noah, nung may pinagagawa ang Diyos kay Noah, hindi naman sinabi lamang ng Lord, Noah, gumawa ka ng arko. Hindi natapos doon. Tama po ba? Sinabi ng Lord kung anong sukat, kung saan ilalagay, kung anong kahoy, lahat sinabi niya. Kahit sa pandikit, sinabi ng Diyos. Amen po ba? Kung ilang kwarto, kung ilang palapag, ganun ang Diyos natin sinasamba. Magbibigay siya ng mga direction sa iyo. Ang gusto ng Diyos yung willingness mo. Ang gusto ng Diyos yung 100% obedience na nagmumula lamang sa iyo. Pero tatandaan po natin, sa buhay ni Mary, na hanggang ngayon, ito po ay kagaya sa malaking simbahan, sa ating pinagmulang paniniwala sa Pilipinas, ang iba naniniwala na pagka tinatawag na intercessory, doon dapat tayo mananalangin muna. Kasi bakit? Pastor, kasi yun ang ina. Kailangan dumaan muna tayo sa ina bago sa anak. Hindi. Maliwanag na sinasabi ng Bible, yung binasa po natin kanina, na walang kaliligtas ang bawat isa sa atin, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang daan patungo sa ating Diyos Ama. Ibig sabihin, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, ibig sabihin, si Mary, nung time na yun, is parang isa din sa mga disciple mo. Kasi nung time na yun, makikita natin, ang isa pang mahirap dito kay Mary, yung tinatawag nating woman of strength, si Mary, dinala-dala niya ng 9 months. Nung pagdating ng age 33 ni Jesus Christ, nung siya ipapako na sa krus, napakasakit sa isang ina na makita ang kanyang anak ay hinahagupit. Amen. Lalo na yung mga mami dito. Pagka nakikita ako, lalo na pagkahalimbawa, bilang ama, pagkahalimbawa pinapalo ni Sister Josa, si Gab, ako'y nasasaktan. At si Dad din, pagka nakikita niyang pinapalo ko si Gab, ganun din ang nararamdaman niya. Palo pa lamang yun. How much more si Mary nung time na yun, na nakikita niya si Jesus Christ na hinahagupit, nilalatigo, yung Passion of the Christ, kita natin, di ba? Kung gaano kadugo, kung gaano talaga kahirap yung dinanas ng ating Panginoong Hesus para lamang bawat isa sa ating maligtas. At makikita natin yung paghihiwalay ni Mary at ni Jesus, nung time na si Jesus, kailangan nang pumunta pagmimisyon. Nakita natin yung unang himala pa lamang na ginawa ni Jesus. Yung tubig, ginawa niyang wine. Na doon pa siya kasi sinasamahan niya pa. Kasi gusto niya kasama si Jesus Christ nung time na yun. Kasi bilang isang mommy, gusto niya, nakikita niya pa rin ang kanyang anak. Pero hindi. Sabi ng Panginoong Hesus, kailangan niyang gawin kung ano pinagagawa ng kanyang Diyos Ama. Amen po ba? Kaya sa bawat isa sa atin, napakahalaga na yung pagsamba natin, lagi nating ginagawa at lagi nating ginagawang lifestyle ang pagpupuri sa Diyos. Kasi ito dumarating sa point na tayo bilang isang mga born again Christian, bilang isang mga Kristiyano, bilang nananampalataya sa Diyos, nagiging boring ang ating buhay kasi hindi tayo yung ganun, dinidevelop natin yung ating relasyon sa Diyos.
Pagka ang relasyon lang natin sa Diyos ay parang, Lord, ako'y lalapit lamang sa iyo kasi kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganon, kailangan ko ng ganyan, walang relationship na nade-develop. Pero pagka halimbawa mayroong relasyon na nabubuo, ikaw at ang Diyos Ama, pagka mayroon ng language sa inyong dalawa na kayo lamang nagkakaintindihan, pagka halimbawa kagaya lagi nating sample, pagka parang girlfriend, boyfriend yan eh. Yung parang nagkakameron kayo ng sariling lingwahe, nagkakameron kahit yung kindatan pa lamang alam na ang ibig sabihin. Sa mag-asawa, yung kindatan pa lamang alam na ibig sabihin. Yung titik pa lamang na nalalaki ang mata, alam na ibig sabihin. Pagka meron kayong relationship na kung saan dinidevelop mo sa Diyos Ama, tatandaan natin, ang ating Diyos, pagka halimbawa siya ang nagbigay ng paraan at siya na ang gustong mag-please sa iyo, ibibigay niya lahat. Amen? Tayo, minsan, bilang tao, pagka gusto nating ma-please ang Diyos, minsan limitado pa eh. Lord, hanggang dito na lamang. Kasi ito na lang ang kaya ko. Pero pagka ang Diyos ang gusto mag-please sa'yo, kahit ano pa man yan, pinakamahalaga pa man yan sa Kanya, ibibigay niya sa'yo. Amen? Ang model natin dito ang Panginoong Jesus. Kasi bakit ibinigay niya ang buhay niya para sa bawat isa sa atin? Ganon niya tayo kamahal. Ganon niya tayong pinahahalagahan. Ganon niya tayo gustong makasama. Ganon niya tayo pinahahalagahan na kahit ano pa man yang pinagdaraanan mo, kahit saan ka pa man pumupunta, minsan sabi nga, merong mga Kristiyano, naalala ko lamang, sabi, Pastor, hindi po muna ako makaka-attend kasi may pinagdadaanan. Minsan, ang biro pa ng iba nating mga nagpa-follow up, baka kung saan nadaan ito. Kaya minsan, pagka halimbawa may pinagdadaanan ka, huwag kang dadaan kung saan-saan. Kailangan ang daan mo papunta sa langit, papunta sa Diyos. Kasi pag may pinagdadaanan ka at hindi mo malaman kung saan yung daan, hindi ang dating daan, huwag doon sa ang dating daan. Kasi pag ang dating daan ang dinaanan mo, maling daan talagang dadaanan mo. Kaya ang kailangan mong daanan ay ang daan papunta sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi pagka ang daan mo ay palihis na daan at yung daan mo ay pinili mo lamang dahil yun ang gusto mong daanan, ay talagang hindi ka makakapunta sa gawain kasi lagi ka mayroong pagdadaanan. Pero pagka halimbawa ang dadaanan mo ay ang daan ng Panginoong Jesus, papunta sa Kanya, papunta sa Diyos Ama, kahit ano pa man yan, wala yan. Sasamahan ka ng Diyos sa paglalakad mo. Amen o ba? Palakpakan natin muli ang Diyos. So ano yung natutunan natin kay Mary? Unang-una, woman of faith, strength, ano pang isa? Purity, blessed. Kailangan ma-develop natin ito sa ating mga buhay. Kailangan ma-develop natin yung mga gantong attitude sa ating buhay. Para tayo pagpalain lalos ng Diyos, para tayo lalos magamit ng Diyos sa mas ikalalawak ng ating gawain, para mas lalos tayo lumago bilang isang Kristiyano, hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa buhay ng bawat isa. Amen ho ba? Kasi pagka halimbawa, siya lamang ang gumagawa at siya lamang ang sabihin nating nagiging direktor, siya lamang pinag-aalayan natin ng ating buhay, lahat ng gagawin niya para sa iyo is the best. Diba? Kung titingnan natin sabi sa Bible, ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin ay pagpalain tayo. Walang gusto ang Diyos sa bawat isa sa atin na tayo lahat ay pagpalain niya. Na lahat tayo i-bless niya. Dahil tayo mahal na mahal ng Diyos. Bilang ina ni Jesus Christ, pwedeng sabihin niya, ako ang mother mo, Jesus. Pero hindi. Dahil alam niyang merong misyon, merong kailangan gawin si Jesus Christ noong time na yon. Pinadala siya dito sa lupa para sa special mission. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ikaw meron ka din special mission eh. Kailangan mo rin gawin. Amen? At sabihin mo, kapatid, ang mission natin, ipahayag natin
ang kabutihan at kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Amen? Kailangan maranasan din ng mga kasama natin sa trabaho. Kailangan din maranasan ng ating mga nakakasama sa labas. Nakikita natin sa labas yung joy na nararanasan ng bawat isa. Yung kasiyahan. Kaya napakaganda ng pangalan ni Sister Joy. Joy. Laging may joy. Nakakatuwa. Lagi siyang may post araw-araw sa kanyang Facebook. I am blessed, I am blessed, I am blessed. Declaration. Amen? Kailangan everyday meron kang dinideclare sa iyong buhay. Lagi ka merong sinasabi, Lord, ako'y ganito. Sa maghapon, ako'y pagpapalain mo. Kung yung amo ko masungit, mas magiging mabait sa akin ngayon. Pagka gumising ka sa umaga, pagmulat mo pa lamang ng mata at sinabi mo, naku po, papasok na naman, makikita ko na naman, napakasungit kong amo. Maghapon talagang masungit ang amo mo. Pero pagka halimbawa sa umaga pa lamang, dineclare mo, Lord, bagong araw, bagong himala na gagawin mo sa aking amo, bagong pagpapala na yung gagawin sa aking buhay. Makikita mo, buong maghapon gagawa ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Ito ba nais kong i-share sa bawat isa sa atin? Sa araw-araw nating pananalangin, lagi nating hingiin natin sa Diyos, Lord, ito ang lagi kong dinidesire. Lord, nais ko pong ako'y maging gamitin mo at panahanan ng iyong Santong Espiritu. Bakit? Pagka halimbawa ang Holy Spirit nananahan sa bawat isa sa atin at sa puso natin, yung kasiyahan mo buong maghapon, na ramdam mo. Iba yung pakiramdam na meron kang Diyos, iba yung pakiramdam na meron kang banal na Espiritu sa iyong puso. Kasi pagka halimbawa sa buong maghapon, pakiramdam mo, dry lang, wala lang, okay lang, ganun lang, sige lang, pwede na, wala lang. Carry na, okay na yon, sige na, pwede na. Hindi dapat ganun. Pagka Kristiyano ka, everyday, you need to declare something. Kailangan araw-araw, meron kang sinasabit, ipinapahayag. Kasi ito'y gustong-gusto ng Diyos. Lalo na't ang bawat isa sa atin, binibigyan ng pabor ng Diyos. Amen po ba? Kanina, nung tayo nagpe-praise and worship tayo, I see in the Spirit na merong bumubuhos na tubig. Dumadaloy na napakalakas at napakalinaw na tubig. Yung tubig na parang kasing mas liwanag, mas malinis pa sa tubig na Wilkins. Yung pagka dumadaloy na ang presensya ng Diyos, pagka dumadaloy na yung pagpapala ng Diyos, yung tubig, yung pagdaloy ng kanyang blessing, tuloy-tuloy. Kaya kung makikita natin sa ating mga kanta, sa ating mga praise and worship, tuloy-tuloy, umuulan, rumaragasa. Kasi bakit? Totoong gagawin yun ng Diyos kung ikaw maniniwala ka lamang. Amen po ba? Ano pang dapat natin gawin doon? Kailangan natin din magtanim. Kailangan pa rin natin ang tithes and offering. Napakahalaga nun sa buhay ng bawat isa. Hindi ka makakapag-ani kung wala kang itinanim. Kaya kailangan ang bawat isa sa atin, kung gusto mong mag-ani, kung gusto mong mapagpala lalos, kailangan meron kang itinatanim. Kasi pagka halimbawa, ang iyong pinagkakakitaan, yung pera na kung saan, yung dapat ay sa Diyos, yung kasosyo mo sa negosyo, na ang kasosyo natin sa negosyo dito, sa ating buhay ay ang Diyos, pagka hindi mo ibinabalik yung para lamang sa Diyos, edi sa'yo na lamang yan at ang sa Diyos ay sa Diyos. Pero dahil sa gusto ka pa rin, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos, kahit hindi mo ibinabalik sa Kanya, pinagpapala ka pa rin. Pero dahil kung gusto mo mapagpala, yung blessing, yung tinatawag na totally blessed, spiritual, physical, sa family, hayaan mo, ibigalik mo sa Diyos yung dapat para lamang sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo.